Hello mga ka-G-Lovers, nagbabalik muli si Giovanni B of Electronic G-Lab. So ang problem nito ay hindi siya nag-oscillate. So tingnan natin. So may power siya, kaya lang hindi siya nag-oscillate. So hindi siya nag-on. So ibig sabihin yan parang nakaprotect, hindi siya nag-on. Kita nyo? Okay naman yung remote control natin. Ulitin natin. Yup. Kahit remotein natin, hindi siya gumagana. Tingnan nyo. Umiilaw naman yung infrared sensor natin. So ibig sabihin okay yung remote. Hindi talaga siya nag-oscillate. So yan ang hahanapin natin mga ka-G-Lovers kung ba't hindi siya nag-oscillate o nakaprotect siya. So ano pang hinihintay natin? Let's get started. Bali nung binuksan natin mga ka-G-Lovers, nung tinignan natin ay pinalitan na pala to ng universal board. Naka-universal board na pala siya mga ka-G-Lovers. So kita nyo, naka-universal board na pala siya. So iti-trace natin to mamaya mga ka-G-Lovers kung ba't wala tong oscillation o parang nakaprotect siya mga ka-G-Lovers. So habang hindi pa tayo nagsisimula, kung bago kayo sa ating channel at hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe and pa-hit ng notification bell para naman updated kayo sa mga susunod natin na i-upload na mga video. So thank you very much pala mga ka-G-Lovers sa lagi niyong pagsubaybay sa ating channel. Sana meron kayong natututunan, lalo sa mga baguhan na matututong mag-ayos ng mga gamit. So simulan na natin. So ganito muna yung ating gagawin, tips and technique natin para matrace natin at mapinpoint natin yung pinaka punot dulo o nagpapasira sa board na to. So paano natin hanapin yan mga ka-G-Lovers? So ituturo ko yan sa inyo mga ka-G-Lovers. So tingnan nyo maigi kung paano natin iti-trace to. Step by step natin yan iti-trace. So pag tinignan mo mga ka-G-Lovers yung pinaka mainboard natin, wala pa naman history ng repair. So parang hindi pa naman na resolder. So bagong bago pa yata to. Kita nyo, ganda pa. Ito yung napakasarap ayusin kasi alam mo na ikaw lang unang nag-aayos nito o ikaw ang unang makakahawak nito. Kaya napakasarap ayusin to yung mga ganito. So tingnan natin, simulan natin mga ka-G-Lovers. So lagay lang natin yung pambihira natin na multi-tester, yung lagi natin kasama na hindi tayo iniiwan at talagang subok na nakakatulong sa atin. So sparring Sotek. So ito na, lagay ko muna itong black test rod natin sa ground. So dyan yan sa may tube kasi grounding po yan mga ka-G-Lovers. So okay, nakasit na yung multi-tester natin. So ang gagawin natin ay una kong iti-check ay itong collector ng horizontal output transistor natin. Yan. Ito yung transistor ng ano natin, ng FBT o horizontal output transistor. So yung collector ang iti-test natin, yung nasa gitna niya. Iti-trace natin kung may voltage siya. So tandaan nyo, dapat may voltage yan dyan. At least 100 plus volts. So yan, plinagin na natin, power on ko. Meron siyang 72 volts. So drop down o 70 volts, 70.1. So basta nasa 70 siya. So drop down siya. So yan, tinagal ko na yung yung cord natin. Tinignan ko lang kung may tira pang voltage. So wala na. So ang gagawin natin mga ka-G-Lovers ay ihang natin yung collector. So
okay, nasusundan nyo ba mga ka-J-Lovers kung paano natin iti-trace? So tingnan nyo maigi. So tinanggal natin yung pin ng horizontal output transistor natin. So tinanggal natin yung kolektor, yung gitna. Ito naman yung dyan, technique dyan. Pag tinis natin to na nasa 100 plus yung volts, ibig sabihin sira yung horizontal output transistor natin. Pag drop down pa rin, pwede may sira yung FBT natin o iba pang parts. So tingnan natin, test natin ulit mga ka-J-Lovers. So dapat makakuha tayo ng 100 plus na voltage DC. So ganun pa rin siya, 72, 70, 71 dyan nagpapalo mga ka-J-Lovers. So ibig sabihin drop pa rin. So naka-hold down yung voltage natin, drop pa rin. So next natin ay ihang natin yung supply ng B+ ng FBT natin o playback transformer natin. So ihang natin. So kadalasan yan, bago pumunta ng playback natin, may dinaanan siyang filter capacitor. Nasa 160 volts yan. So yan, ito yung filter capacitor nandyan. Tapos suyurin natin yan, may dinaanan siyang parang resistor, pero minsan jumper nakalagay dyan. Pero dito resistor na nakalagay. So ang gagawin natin, ihang natin mga ka-J-Lovers. So tingnan nyo maigi, nasusundan ba? So sundan nyo na lang yung ginagawa natin. Ihang natin yan So next natin ay i-test natin ulit siya mga ka-J-Lovers. So doon na tayo sa may filter capacitor. Tingnan natin kung tumaas na ba yung voltage. Pag baba pa nga yung voltage, mababa pa siya o naka-hold down pa rin, ibig sabihin may problema sa iba pang parts. Pero pag tumaas to sa FBT, so dahil mababa pa rin, so ibig sabihin okay yung FBT natin o playback. So drop pa rin. So may shorted pa. So hahanapin natin step by step yan tandaan nyo mga ka-J-Lovers. Sana nasusundan nyo. So next natin mga ka-J-Lovers, para malaman natin kung saan yung shorted nyan, dito sa chopper transformer o sa transformer natin, may mga diode dyan. Tingnan nyo maigi, 1, 2, 3, 4. So ang gagawin natin, isa-isahin natin ihang. Tapos test voltage, hang, test voltage, hang, test voltage, hang. Ganyan ang gagawin natin. Ipahuli na natin yung sa natin sa B+. So ito muna unahin natin para sa sound. So tanggalin natin mga ka-J-Lovers. Alisin muna natin, ihang muna natin yung yung isang diode papunta sa sound. Yan. Ito naman isa papunta to sa system. Tapos itong isang diode papunta tong vertical IC o vertical section. Tapos itong isa papunta sa horizontal, yung pinakadulo. So unahin muna natin ton sa babang diode. So papunta yan dun sa audio section natin o sa sound. So hang muna natin to mga ka-J-Lovers. Tapos ititest natin yung voltage kung magdadrop pa ba siya. Dun tayo sa may filter capacitor na papuntang B+ niya mga ka-J-Lovers. So ititest natin ulit kung drop pa rin ba yung supply. Once na mag-drop kasi yung supply, ibig sabihin may iba pang sira. Pag hindi na nag-drop yung supply, nag-good na siya, so dyan yung may problema. So suruyurin natin yan. Baka may problema yung audio IC natin, shorted. So naiintindihan nyo mga ka-J-Lovers. So hinang natin yung pinakaibaba na diode. So test natin ulit mga ka-J-Lovers. Sana nasusundan nyo yung ginagawa natin. So test natin ulit. Power on. Siyempre nilagin ko na pindot switch. So ganun pa rin siya, nasa 70 plus voltage pa rin siya mga ka-J-Lovers. So ibig sabihin wala tong problema yung hinang natin na isang diode papuntang audio section. So good siya, ganun pa rin siya, drop pa rin. So next natin ay yung pangalawa. So itong pangalawa na to ay papuntang system nya. So yan, tanggalin lang natin. So tapos natin yan maihang, test natin ulit siya mga ka-J-Lovers.
tignan natin kung magdadrop pa rin ba siya. So test natin ulit. Power on, switch. So tumaas siya ng konti, 81. So pero ganun pa rin siya, drop pa rin siya mga ka-G-Lovers. So ibig sabihin may problema pang iba. So hindi ito ang problema kasi drop pa rin siya. So next natin ay yung isang diode naman. Yung papunta na to sa vertical section natin o supply na ng vertical IC natin mga ka-G-Lovers. So inisa-isa natin na pangatlo na tong diode na hinang natin. So i-test natin ulit siya mga ka-G-Lovers. So tingnan natin kung magdadrop pa rin ba siya. So sana nakukuha nyo yung ginagawa natin. So plug in natin, tapos switch, yun, kita nyo 114 volts. So ibig sabihin good na to, may supply na siya 114 volts. So ibig sabihin yung supply natin papuntang vertical section ay may shorted. So pwedeng magsusorted dyan yung diode or yung vertical IC. So kadalasan yan ang tinatamaan ay yung vertical IC. So try natin ihang yung vertical IC at palitan. So ito yung supply niya. Ito pag sinuyod mo yan, ito yung hinang natin na nag-good na siya papunta dyan. Pag sinuyod mo yan, papunta na yan dyan sa vertical section natin. Ito papunta dito sa vertical IC, supply siya. So ang gagawin natin ay try natin palitan tong vertical IC. So tanggalin muna natin to mga ka-G-Lovers. So tingnan natin yung kung anong number tong vertical IC natin o anong part number. So kadalasan nito ay yung 78040. So LA78040 kadalasan number nito. So tanggalin lang natin to, tapos try natin palitan. Tapos testingin natin kung gagana na ba siya mga ka-G-Lovers. So hindi ko na siya pinas forward para mas maintindihan nyo. So maiksin lang naman tong video na to. So ito ang kinagandahan mga ka-G-Lovers nang wala pang history ng repair, kasi madali mo siyang matrace o wala pa siyang ginalaw. Kasi minsan pag dinaanan ng ibang technician, minsan lalo na kung walang parts, may minumodify. So minsan nalilito ka na yan. Kaya mas maganda yung ganitong wala pang history ng repair kasi napakagandang ayusin yan. Alam mong ikaw yung nakaunang mag-ayos nyan. So tanggalin lang natin itong tunnel na to mga ka-G-Lovers. Tingnan natin yung part number ng vertical IC natin. So tingnan natin siya kung anong part number nito. Pero nahulaan ko na ay 78040 yung number nito mga ka-G-Lovers. Common kasi yan na ginagamit dito na vertical IC, lalo na sa mga universal board. So common yan na ginagamit yan. So hindi pa matanggal. So okay, tatanggal na natin. So i-focus lang natin. So tama, D78040. So papalitan natin siya ng LA78040. So meron tayong niyang pampalit. So palitan lang natin yan. So kukuha lang ako mga ka-G-Lovers. Balik tayo. Kukuha muna ako ng vertical IC na pampalit natin. So bago ko pala ito palitan mga ka-G-Lovers, ibalik ko na muna tong mga diode, lahat ng hinang natin. So okay na, ibalik natin yung hinang natin na diode. So ang hindi ko pa na ibabalik yung papuntang supply ng playback natin. So ito na, binalik na natin yung connection na papuntang playback natin. So ang natira na lang yung sa
collector o sa horizontal output transistor natin. So yun lang ang hindi natin na ibalik pa. So mamaya natin ibalik yan. So magtitest muna ako mga ka-G-Lovers. So i-test natin. So dito na tayo, yan. Power on natin. So meron na tayong 114. So ibig sabihin umabot na yung supply niya. So nakatanggal na yung vertical IC natin. So ibig sabihin shorted talaga yung vertical IC natin. So wala na siyang tirang supply. Tinitest ko lang kung may tirang pantirang supply. Naka-unplug naman yan. So ibalik ko na tong ano natin sa collector natin ng horizontal output transistor. So next natin ay magpapalit na tayo ng vertical IC. So papalitan na natin to ng bagong vertical IC. So okay, may 114-15 volts na tayo. So nakakabit na yung horizontal. So ibig sabihin hindi sira yung horizontal output transistor natin. So yan, kita nyo, meron ng heater, gumagana na, nag-oscillate na siya. So may guhit lang yung screen natin kasi wala pang vertical IC. Papalitan lang muna natin ng vertical IC. So kuha lang tayo ng vertical IC, papalitan natin. Yan, tinanggal ko na, papalitan lang natin yan. So ito mga ka-G-Lovers, kumuha na tayo ng bagong vertical IC LA78040. So ipalit lang natin to, tapos resolder na natin, tapos testing natin ulit kung okay na siya, kung gagana na ba siya. So ikabit lang natin to mga ka-G-Lovers. So habang kinakabit natin yung vertical IC natin, kung bago kayo sa ating channel at hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe and pahit ng notification bell para updated kayo sa mga susunod natin na i-upload na mga video. So maraming salamat sa lagi niyong pagsubaybay sa ating channel mga ka-G-Lovers. So nilagyan ko muna siya ng silicone compound para mag-transfer agad yung init ng vertical IC natin sa heatsink. So kabit lang natin to, tapos tornilyohan natin, resolder, testing tayo mga ka-G-Lovers. So sana nasusundan niyo yung ginagawa natin, ha mga ka-G-Lovers. So yun ang sinasabi kong technique and tricks natin, tips ko sa inyo para madali niyo matrace kung saan may problema. Basta sa ganitong trouble yung nag-hold down, so magandang i-apply ang ganitong technique mga ka-G-Lovers. Yung paghahang, tapos pagtitrace, tapos pag-voltage check. So resolder lang natin tong vertical IC natin. Tapos pagka resolder natin na ito, testingin natin siya mga ka-G-Lovers. So okay, madali na tayo matapos sa pag-resolder mga ka-G-Lovers. So siguraduhin ko lang na walang dumikit na tilamsik na soldering lead sa pagitan ng mga paa ng vertical IC natin. So dapat walang mag-short dyan. So inaalis ko lang yung mga plugs nya. Tapos testingin natin to mga ka-G-Lovers kung gagana na ba siya. So okay, so tingnan natin na maigi kung may dumikit pa ba. So wala naman. So wala naman dumikit mga ka-G-Lovers. So okay naman yung pagka solder natin ng vertical IC. So testing natin mga ka-G-Lovers, testingin na natin to. So pwesto ko lang yung board natin, tapos punta tayo ng kabila, tapos testingin natin. So balik ko na yung pinaka AC cord nya. So okay. So okay na mga ka-G-Lovers.
So punta lang tayo ng kabila, tapos testingin na natin to. So okay, nasa kabila na ako mga ka-J-lovers. So yan, inangat ko na yung cellphone natin. Yan, ito, ready na tayo. Inukok lang. So plug in, power on. Yun, narinig ko na, nag-oscillate na siya mga ka-J-lovers. So kita nyo, gumana na siya. So napakadali lang, basta marunong kayong mag-test o mag-voltage check at mag-trace. So napakagandang i-apply yung ganitong tricks. So thank you very much sa lagi nyo pagsubaybay. Maraming salamat.